I try to sleep, your sweet words make me complete. Love won't soothe, baby, it's true. Can't stop thinking about you. So, hi everyone, good evening sa inyo lahat and welcome back to my YouTube channel. This is Jenny Chai. We're going to talk about on how we use the rejuvenating set. So, a lot of you tinatanong ako kung paano gamitin yan and kung pwede ba yan sa ganito, kung pwede ba yan sa ganyan, kung pwede ba mag-alternate ng ibang sunscreen. So, ayan, sasagutin ko na. First of all guys, kapag bumili kayo ng rejuvenating set, pag sinabi nating rejuvenating set, ibig sabihin, nandiyon na yung sabon, toner, cream, sunblock, andyan na siya lahat. Which is, yun na nga, set na siya. So, no need ka nang mag-alternate ng ibang product or papalitan mo yung product, ganon. So ayan, marami nagtatanong sa akin ng ganon. So, and then may napanood din ako sa TikTok na which is sobrang, sabi ko, sa tagal-tagal kong gumamit ng rejuvenating set, never kong na-experience yung ganong sobrang nag-burn talaga yung kanyang leeg, lahat na. So alam niyo naman na dito sa aking channel ay nagre-review ako ng product, lalong-lalo na yung rejuvenating set. So, ngayon, explain ko lang kung paano talaga siya ginagamit. So, yung napanood ko yung video na yun, sobrang, sabi ko, hello, grabe naman yung tawag nito, paggamit niya dun sa product na yun. Now, which is, na-review ko na rin yung product na yun. Talagang totoo naman talaga, super update talaga yun. Kasi pang more on, pang more on acne prone siya. Suitable siya sa mga ganun. So, tinaray ko rin yun, nireview ko rin yun, in-upload ko na rin dito yun sa channel ko. And makikita nyo yun dito, guys, kung yung step by step kung paano ko siya ginamit. First and the last na pag-review ko sa kanya, makikita nyo yun sa channel ko. Dahil tapos na akong magsabon, so ngayon gagamitin natin yung aking toner. So, yung toner, sinabi ko na nga kanina, is pang umaga at pang gabi siya ginagamit. And tuturuan ko rin kayo kung paano gagamitin yung toner. Kasi maraming nagkakamali dito. Lalo-lalo na yung rejuvenating na talagang pang acne prone siya. So kapag gumamit talaga kayo ng ganitong mga rejuvenating, kasi lately kasi meron akong ni-review yung product, diba, si Collagen. Hindi ko nakita kasi talaga, hindi ako na-satisfy dun sa results niya. So which is, sabi ko, ilang weeks ko siyang inantay, wala talaga ako nakikitang effect. Nakita ko lang siguro naglighten siya, but hindi talaga ako satisfy dun sa results niya. Kaya ako pinalitan yung aking rejuvenating set. So, as you can see, yung face ko ngayon, bumibinat siya, guys. So, which is, ganun talaga ang rejuvenating. Kasi tinatanggal niya yung mga dark spot. Yung first layer ng skin natin, tinatanggal niya. Binabalatan niya yon. So, yun yung nararamdaman ko ngayon. Dahil pang 3 days ko na gumagamit nitong rejuvenating set na to. Kilala nyo na to. Ngayon, tapos na kasi akong maghilamos. So, ang unang-unang gagawin nyo naman talaga kapag sinabi natin rejuvenating set, unahin nyo muna yung sabon nyo. Yung sabon niya is pwede siya pang umaga, pwede siya pang gabi. Then, yung sunod nun is yung toner niya. Yung toner naman niya, ganun din, pang umaga at pang gabi din siya. Kapag gumamit kayo ng rejuvenating set, lalong-lalo na yung mga toner na ganito, guys, 3 patak lang. 3 patak lang yung gagawin nyo. Ayan. Ito yung cotton pads natin. Pwede kayong gumamit ng cotton balls or cotton pads. So, 1 patak, 2, 3. Ayan. And then, pag katapos neto is pag in-apply nyo siya, lalong-lalo na ngayon, nafe-feel ko sobrang hapdi na ng face ko. Kasi ako guys, kahit sabihin mo mang 3 days pa lang, and nafe-feel ko nang mahapdi na siya. Mahina kasi yung tolerance ko pagdating sa mga ganito. Kaya ang feeling ko, kahit na konting hapdi lang, mahapdi na sobra sa akin. So, ganun. So, pag nag-apply kayo ng toner, pwede naman pa ganyan guys. Huwag yung yung ikukuskus nyo sa face yung toner nyo. Kasi, yun yung nagkakos ng burn doon sa face natin. Lalong-lalo na doon sa area na na-expose kayo sa sobrang init. Nako guys, sinasabi ko sa inyo, wag na wag nyong gagawin yung pagkuskus
ng toner dun sa face nyo. Lalong-lalo na nasa stage na kayo na nagbabakbak na yung face nyo. So, meron din pwedeng ganito lang, ganyan, tatap nyo lang siya. Ako kasi, okay lang sa akin na i-ganito ko. Bas, ano lang, yung hindi siya like super duper na pagkuskus. Yung soft lang ba guys, na parang nasa pinaka-surface lang ng skin natin. Ganyan lang. Tapos ganito lang. Ganyan lang. Ayan. As long as kaya naman ng face nyo, okay na yon. Ayan. Ganyan lang. And then, take note pala, pag gumamit kayo ng rejuvenating set, kung mag-a-apply man kayo sa liig nyo, please lang guys, wag nyong palaging ina-applyan ng toner yung liig nyo. Pwede nyo siyang, like for example, sa 1 week, twice lang kayong mag-a-apply ng toner sa liig. Kasi alam nyo ba kung bakit? Mas pinakamanipis yung leeg natin kesa sa face natin. So, once na nag-apply kayo, everyday din ina-apply nyo yung inyong toner dito sa leeg natin, may tendency na mas magbo-burn yung skin natin sa leeg, na which is dapat hindi. So, wag nyong gagawin yun. Sobrang mali talaga yun, guys. Pag ako nag-a-apply ng dito sa ating leeg, ganyan lang din siya pag-apply, ganyan. And hindi ko siya everyday na ina-apply ha. Hindi ko siya everyday na ina-apply. Since na nag-try ako ng rejuvenating at naka-experience man ako ng ganan, pero hindi totaling super duper parang nasusunog na yung leg ko. So, simula nung na-try ko yon, hindi ko siya everyday na ina-apply. Pwede nyong gamitin yung sabon everyday. Dito lang. Pag nag-wash kayo ng face nyo, pwede nyong applyan siya. Basta guys, iwasan nyo yung everyday na ina-apply yung toner sa leeg nyo. Hindi kasing nagkakamali talaga, tulad nung isang babae. Hindi, alam nyo sa totoo lang, yung ni-review niyang product, na-review ko na rin talaga yon. Alam ko talaga na pang-acne prone talaga yung product na yon. And research ko rin talaga siya guys. So, kailangan talaga sinasabi ko sa inyo, hindi man ako professional pagdating sa pagre-review, pero based on my experience, mahapdi talaga yung product na yon. Pero kung alam mo paano gumamit ng product na yon, hindi magkakaganon yung result ng product sa inyo. So, next naman yung aking cream. Ito yung cream ng alam nyo na tong product na to. So, pag nag-apply din kayo ng mga cream, like night cream, saktuhin nyo lang. Small amount lang din guys yung pag-apply. Tapos, ganyan lang. Sobrang smooth lang ng pag-apply. Spread nyo lang sa face nyo. Ayan, alam niyo yung tawag ng circular, motion ba yun? Yung ganon. So, ganyan lang. I-apply nyo lang siyang pag ganyan. Tapos, kung mag-a-apply din kayo sa leeg, pwede naman na i-alternate nyo. Huwag kayong mag-apply ng toner. Pwede kayong mag-apply ng cream. Ayun, yun yung ginagawa ko. Technique ko sa sarili ko. Ito lang yung routine na ginagawa ko. Then, sa sunscreen naman, syempre, kung kayo yung tipong tao nga, lagi ko sinasabi to sa pag-review ng product, kung kayo yung tipong taong mahilig talaga, laging nagko-commute, laging na-expose sa init, so, kailangan bit-bit nyo rin yung sunscreen nyo. Kasi merong kasing, may mga rejuvenating na nakalagay, every 2 hours, mag-re-reapply ka ulit ng sunscreen. Hindi pwedeng, acne prone na nga yung pinili mong rejuvenating set, tapos mag-i-expose ka pa ng sobra-sobra sa init. So, mag-burn talaga yung face nyo guys. And then, dito yan, may nga nakita rin ako na sinabi nilang melasma. I think hindi ko nila lahat May mga melasma naman talaga yung mga ibang tao, pero hindi ko nila lahat. Yung iba kasi, feeling ko kasi na over yung paggamit ng rejuvenating, tapos sa sobrang paggamit ng rejuvenating, tapos nag-expose pa sila dun sa init, ayun, magsusunog talaga yung face nyo guys, masusunog talaga siya as in. So, which is hindi talaga dapat ginagawa yon, and dapat lagi nyong dala-dala yung sunscreen nyo. Yun kasi talaga yung technique ko din ha. Pero ako kasi hindi ako yung tipong taong laging naka-expose sa init. So, minsan lang ako nag-expose sa init. Pag alam kong mainit yung lugar na pupuntahan ko, magdadala talaga ako ng sunscreen ko. Syempre. Kasi syempre masusunog yung face natin, 'di ba? So, yun, sasagutin ko yung tanong, last but not the least, yung tanong na sabi sa akin, kung pwede ba daw i-alternate or palitan yung kanyang kung hindi ako nagkakamali, rejuvenating ba yun or yung cream? Para sa akin, pag bumili kayo ng rejuvenating set,
kung ano yung naka-include dun sa product, yun na po yung gamitin nyo. Huwag nyong papalitan ng kung ano-ano. Kasi hindi naman natin alam, malay mo sensitive ka pala. Malay mo dun sa pinalit mong product na yun is, dun pala nag-trigger yung, yung irritation, di ba? Kasi nakaset na nga siya, tas ang ginawa mo, pinalitan mo tong cream na to, pinalitan mo ng ibang product, o tas ginamit mo lang yung buong niya, yung sabon niya, toner niya, yung sunscreen niya, yung cream, pinalitan mo, hindi mo alam kung saan ang galing yung irritation. So, wag na wag nyo gagawin yon na magpapalit kayo ng, magpapalit kayo ng ibang product dun sa set na yon, na rejuvenating set. Hindi ko talaga ginagawa yun, guys. Hindi ko po ginagawa yun. Kung ano po yung binili ko sa isang set, yun po yung ginagamit ko. So, yan lang aking masishare sa inyo, mga mima ko. So, ito, i-upload ko to ulit. Makikita nyo yung aking before and after. Kasi yung collagen, hindi talaga akong nasatisfy dun sa kanyang result. At ang Dr. Alvin, alam ko kilala nyo na to. And sa next vlog natin, ito yung i-share ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung paano siya nagbabalat. Kasi ngayon ko lang, nag-start na yung pagbabalat niya. And as you can see, yung face ko ngayon, bet na bet ko siya talaga. So, i-share ko siya sa inyo yung review ko dito, mga mimo ko. So, yan lang. Thank you so much for watching this video. I hope nakatulong to sa inyo. And if nakatulong man to sa inyo, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And then, don't forget to click the notification as well.